Blessed morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa panibagong araw at tayo po ay binigyan ng Diyos ng panibagong lakas at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil Huwebes na po muli. No po, napakabilis ng araw. Pero ngunit salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin, tayo po ay buhay pa rin. Amen. Kaya good morning po sa mga FIBA pastors po na naka-tune in po this morning at sa mga church members po na naka-tune in. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal, sa patuloy po na inyong suporta sa salita ng buhay. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay nagkasama-sama muli. Amen. At talagang alam ko po, tayo po excited palagi na talagang ang salita ng Diyos ang ating kasama kada umaga. Happy birthday po pala sa lahat na may mga birthday po ngayong araw. Kayo po ipagpalain ng Panginoon. Sa may mga wedding anniversary po ngayong araw na to, kayo po i-bless ang inyong relationship bilang mag-asawa po. Amen. Kaya salamat po sa patuloy na papatuloy sa gawain ng Panginoon at higit sa lahat sa mga workers po na talagang patuloy na they share the gospel of God. Sa mga pastors na they patuloy na nagpipray sa bawat co-pastors, sa mga bawat members po. Salamat po sa inyong pagmamahal at ang salita ng buhay still nagpapatuloy po sa biyaya ng Panginoon. Salamat din po kay Pastor Joe na ako po ay muling nabigyan ng aniyahan muli para mabigyan ng schedule para mag-share po ng salita ng Panginoon. Salamat po dahil ako po inyong munang samahan. Tayo po, kung may mga Bible po kayo dyan, kasama po ninyo, let's open our Bible sa John chapter 15, verse 1 to 6. Napaka-short message lang po ito para ito po ay encouragement lang po sa atin bilang anak ng Panginoon. Amen. According po sa John chapter 15, verse 1 to 6, sabi po ng Bible sa atin, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Verse 3, Now ye are clean to the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Verse 6, If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Kaya tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos Ama na nasa langit, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kami po ay nagpupuri, nagpasalamat muli, Panginoon, sa panibagong araw na kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon para magising at bigyan nyo ng panibagong lakas, Panginoon, upang magawin po, Lord, namin ang aming mga responsibility, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang aming buhay na ito po ay aming pinagkakatiwala, Panginoon, sa inyo. I-bless you po, Panginoon, aming devotion. Nawa po ang inyong Holy Spirit at siya magabay sa amin. At ako po ay gamitin yung instrumento, Panginoon, to encourage them, Panginoon, to boost their spiritual life, Panginoon, sa inyong awat biyaya. I bless you rin, O Lord, ang bansang Israel. Bigyan niyo, Lord, sila ng kapayapaan. Ang lugar ng Jerusalem, Panginoon, na kay Lord lamang ang siyang may taas at na po magkaroon muli sila ng salvation, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, dahil lang inyong salita lamang ang siyang may taas ngayong umaga ito. Kaya binabalik ko po pasalamat sa matami sa pangalan ni Kristo Jesus, sa Messiah ng Israel. Amen. Kaya topic ko po for this morning is about the life as a believer. Amen. Ang buhay ng isang mananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya bilang anak po ng Panginoon or a believer of Christ, ito po yung gusto ng Panginoon sa atin bilang anak ng Diyos. No? Tayo po ay God's comparing us sa isang vine or sa isang branch. Amen. Kaya gusto ng Panginoon na ito po according sa isa sa mga favorite verses ko, according sa Psalms 1 verse 3. Silipin lang po natin ito saglit. Psalms 1 verse 3. Sabi ng Panginoon, He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Bilang anak ng Panginoon, gusto ng Panginoon, ikaw at ako ay mag-grow. Amen? Mag-bloom, mag-shine. Yan ang gusto ng Panginoon. Na tayo po ay bilang anak ng Panginoon, gusto ni Lord, ikaw at ako as a Christian, gusto ni Lord na ikaw ay lumago in His season. Amen? In His right time. Amen? Ang gusto ng Panginoon, mag-groom tayo para tayo po maging blessing sa lahat. Amen? Pag nakita po natin yung mga puno na along the river, di ba, makita po niyan, ang taas po niyan, tapos pwede po kayo sumilong. Gusto niyo ng Panginoon, ganun po ang mangyari sa atin. No, every Christian
every believer of the Lord, dapat po maging ano tayo, hindi po tayo mananatiling maliit. Amen? Okay? As a Christian, hindi tayo mananatiling maliit po tayo, kundi tayo po ay pataas. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon to grow. Yan. Kaya tayo, salamat po sa devotion every day, at meron tayong personal devotion, maliban po sa online devotion po na to, ito po ay nagbibigay sa atin ng strengthening our spiritual needs. Amen? Kung tayo po kumakain ng physical need, ng ating bread, di ba, ng ating rice, di ba po, for physical yon. Dapat po ganun din sa ating spiritual. Dapat po kumakain din to the Word of God. Amen? Kaya dapat, sabi po ng Panginoon, bilang anak ni God, okay po, as a believer, gusto ng Panginoon, according sa John chapter 15, verse 1 and 2, ito po, sabi po ng Bible, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Amen. Maliwanag po sabi ng Panginoon Ang gusto pala ng Panginoon, that the design of God to each believer, okay, is we must produce fruit as we can, according sa verse 2. Sabi ng Bible, that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Amen. Ibig sabihin po, ang bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, dapat po ang ating buhay ay mag-produce po tayo ng fruit as we can. Anong fruit ba to? Ito po yung sabi ng Biblia sa atin. Dapat po, meron po ko na maintindihan po natin. Dapat po according sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, na ito po yung fruit na gusto ng Diyos sa atin. Na dapat po ito po ay makita sa atin bilang anak ng Panginoon. According sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, alam ko po familiar verse po ito sa lahat. Ngunit ito yung gusto ng Panginoon. Okay? Na makita sa atin bilang anak ng Panginoon. According sa verse 17, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Kung tayo po ay nasa Panginoon, dapat po meron tayong fruit of new life. Amen? Meron tayong fruit ng pagbabago sa ating buhay. Amen? Po, dati tayo po ay pasaway, ngayon po tayo po ay masunuri na. Amen? Dati po tayo nakikipag-away, ngayon po tayo po ay unang nakikipagbati na ngayon. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon na tayo po, nung tayo po ay na kay Kristo, lahat po ng old nature natin, mawawala po yan. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon. Lahat po ng old nature mo, ipatanggal mo na sa Panginoon. Amen? Kaya pag gusto ng Panginoon na lahat ng mga bagay ay magiging bago. Dapat po tayo po, yung ating pananaw bilang anak ng Panginoon, dapat po magbago po ang ating puso. Amen? Pag-pray, tapos yung isip magbago din. Amen? Maging maayos ang ating pananaw. Because sabi po ng Biblia, behold, all things are becoming new. Amen? Kaya yung gusto po yan yung gusto ng Panginoon, na bilang anak ng Panginoon, bilang believer in Christ, we must produce fruit as we can. Yun ang dapat unahin natin, yung fruit of new life. Ano pa? Mga minamahal, Ito pa yung gusto ng Panginoon sa atin bilang anak ng Panginoon Okay, basahin po natin yung Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Maliwanag po, sabi po ng Biblia sa atin dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ibig sabihin po, ang gusto ng Panginoon, the fruit of the Holy Spirit should be upon us. Amen? Dapat po yung fruit of the Spirit, dapat po nakikita sa atin ito, yung ating pagmamahal, yung ating kagalakan. Amen? Kaya kung ikaw po ay Kristiyano, na anak ng Panginoon, dapat po punong-puno ka ng pag-ibig. Amen? That's why we need win more souls as we can. Amen? We invite more. Kung hindi po tayo marunong pa, ganun pa kayong sayo, mag-soul winning, just invite them to the church. At meron naman mag-share po din sa church natin. Amen? Kung hindi pa natin tayo sa mga newly saved na Christian, hindi pa natin alam masyado yung pag-share ng gospel, diba? Pwede ka pa rin mapag-share. Dapat meron kang ganitong pong pag-aalab ng pang-ibig sa Panginoon. Amen? Yung love. Ano pa po? Dapat po nakikita sa atin to bilang anak ng Diyos. We have a joy in our life. Amen? No matter what happened sa ating buhay, nakikita pa rin na itong taong ito talagang nasa Panginoon kahit napakahirap na ng buhay niya ngayon. Diba? Nahirap siya. Diba? Hindi naman po forever na easy ang buhay. Hindi po. May time na pangiti-ngiti lang yan, pero ang dami palang problema po niyan. Amen?
Ganun po ang nangyayari sa tao eh. Pero salamat po sa Panginoon, dahil tayo po ay na kay Kristo, meron tayong Diyos na matatakbuhan. Amen. Meron church tayo na malalapitan. Meron tayong pastor na nagpipray sa iyo. Meron tayong discipler na nagpipray sa iyo, nagtuturo sa iyo na magpatuloy ka sa Panginoon. Amen. Meron tayong kapatiran na nandan nagkikare sa atin. That's why, yan yung gusto ng Panginoon na meron tayo nito mga minamahal. Na fruit of the Holy Spirit should be upon us. Napakadami pa po mga minamahal. Kaya kung kayo po ay na anak ng Panginoon, dapat po ito po ay na-apply natin to sa ating buhay. We have love, we have joy, we have peace. Amen? Marami peace po. Ibig sabihin po kahit yung pagtulog natin, di ba? Mahimbing po ang pagtulog ng isang totoong Kristiyano, no? Despite of maraming struggles, maraming kakulangan, maraming mga bayarin, di ba? Maraming, halimbawa, may mga ibang kailangan hindi agad na-meet, yung mga kailangan, yung mga deadlines, di ba po? Minsan, hindi po agad na meet yan eh. Pero, but the end of the day, because you're a Christian, you are in Christ, you have a peace, mga kapatid. Meron po tayong kapayapaan. Po, peace pa rin, kaysa ka man pumunta, especially sa mga nagmumotor ngayon, sa mga nagdadrive, di ba? Pasensya po ang kailangan natin, baon, okay? Prinsipyo, nasalita ng Panginoon, at tayo po ay Kristiyano, we have a peace in our life. Huwag natin banggain yung mga nakakalitan natin sa, kasi, ng mga tao ngayon rampant sobrang hindi magaganda na po ang pinapakita ng sanlibutan. Amen, mga binamahal. Maraming road rage, okay? Dahil wala si Kristo doon. Amen? Pero dahil tayo po ay Kristiyano, meron tayong kapayapaan. Ipapail natin ang ating peace and life sa ating buhay bilang anak ng Panginoon. Amen po mga minamahal, no? That's why we have a long suffering, we have gentleness, we have goodness, and especially we have faith in God. Amen? Yan ang kailangan po natin mga minamahal. Na dapat po ito po ay makita sa atin. We must produce fruit as we can. Dapat po, number 1, we must produce fruit as we can, fruit of new life. Pangalawa, fruit of the Holy Spirit should be upon us. Amen? Kaya yung gusto ng Panginoong Diyos na tayo po anak ng Diyos, makita sa atin to, mag-reflect sa atin ito. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Maliwanag po yung mga minamali. Dapat po makita sa ating buhay. That's the fruit that the Lord wants us to build in our life. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon na dapat po yung Holy Spirit of God, yung fruit of the Holy Spirit of God, mapunta sa iyo. Mapunta sa bawat Christians na tumanggap kay Kristo. Amen? Kaya dapat po ito po ipamuhay natin bilang anak ng Panginoon na may namahal, no? Kaya sabi ng Panginoon sa verse 3, balikan po natin ating text, John chapter 15, verse 3, now ye are clean to the word which I have spoken unto you. Okay, the life of a believer. Number 2, we need to apply and read the word of God to keep us clean, our mind and heart. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, tayo po ay maging malinis. Amen? Pag tayo pala ay Kristiyano at anak ng Panginoon, dapat po hanapin lagi natin yung kalinisan. Okay? Kaya yung mga pasos, pag magagalit yan, pag makalat sa auditorium, walang pakalat-kalat, kahit bata, huwag magkalat-kalat dyan, di ba? Sa mga Sunday school, di ba? Kaya tinuturuan natin sila. Teach them to be clean. Amen? Because our God is clean. Amen? Ang God natin, malinis siya Amen? Kaya dapat tayo, paano tayo magiging malinis? Through His Word. Through reading His Word. Amen? Hindi lang po through reading. We need to apply the Word. Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa atin, dapat i-apply mo yung salita ng Diyos. Amen? I-execute mo. I-claim mo yung promise of God. Paniwalaan mo ang salita ng Panginoon dahil ito po ay tunay. Amen, mga minamahal? Ang kulang sa atin minsan, di kulang, puro tayo, we claim. Okay? Pero kulang tayo sa action. Amen? Dapat po, pag we claim, we action. Amen? Mga minamahal, no? Parang sa sa gamot, di ba? Pag ininom mo, dapat, be continuous mo para gumaling ka. Hindi lang isang beses mo siya gagawin. Dapat po, talagang gawin para gumaling ka. Amen? Continuous yan. Amen? Para tayo po ay maging maayos po sa Panginoon. Amen po mga minamahal. We need to apply and read the Word of God. Amen? Para yung ating puso, ating heart, ating mind, ay maging malinis po sa harap ng Panginoon. Amen po. Maliwanag po ba yung mga minamahal? Kasi tandaan natin mga minamahal, ang gusto ng Panginoon, let our life be shine. Okay? Makita tayo na tayo po ay totoo na kay God. Amen po mga minamahal. Number 2. Sabi po ng verse 4,
Okay? Sabi po ng Panginoon, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Maliwanag po mga minamahal, no? Kaya number 2 points ko na na-observe ko, the life as a believer in Christ. Okay? Abide always to Jesus Christ alone. Amen? Dapat po tayo po mga minamahal, abide tayo sa salita ng Panginoon. Abide in me and I in you. Amen po mga minamahal. No? Gusto ng Panginoon yung salita ng Diyos, i-apply natin sa ating puso. Amen? Abide natin siya sa ating buhay. Tandaan natin, we cannot do without God. Amen? Di mo kaya pag wala ang Diyos. Kahit anong klaseng galing natin, makuha mo lahat dito sa mundong to, pero wala sa iyong Panginoon, you're still nothing. Amen po mga minamahal. Kaya sabi po ng Biblia, the Bible is truth. Amen? Ang totoo sa tanang Panginoon, totoo yan. Sabi niya, I abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. Hindi kaya ng branch na mag-bear ng fruit pag wala sa Panginoon. Amen? Pag hindi ka mag-fruit, hindi ka mag-grow kung walang grooming ng Panginoon. Amen? Kaya salamat po sa church, salamat po sa man of God, salamat po sa mga disciples, salamat po sa mga Sunday school teachers that they still do its part for God's ministry. Amen? Kaya that's why Jesus Christ will be on us if we apply His Word. Amen? Yung the Word of God, Jesus Christ na sa atin, pag tayo po ay patuloy na sumusunod sa prinsipyo ng Panginoon. Amen? Kasi yan ang gusto ng Panginoon. We should apply His Word in our life. Amen po mga minamahal. Na dapat po makita po sa ating buhay na Lord, nahihirapan ako, tulungan mo ako. Paunawa mo sa akin kung ano po yung gusto mo. Especially sa mga kinakausap ng Panginoon para mag-missionary. Amen? Talagang i-confirm mo sa Panginoon, you should confirm to the Lord. Talk to God. Lord, gamitin mo ba ako? Sa lahat ba sa mga ministry na gusto especially sa mga new believers in Christ, I encourage you na kausapin mo ang Panginoon. Talk to God. Amen? Talagang kausapin mo ang Diyos. Makikita mo, ipapakita ng Diyos sa'yo, ipapakita ng Diyos ang kanyang plano para sa'yo. Amen? Basta patuloy ka lang na lumapit sa Panginoon. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, maliwanag po ito According sa John 15 verse 5 to 6, maliwanag po, if I am the vine, ye are the branches. He that abide in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. Maliwanag po sabi po ng Bible, no? Kaya sabi ng Bible, partnership to Jesus Christ, it will never fails. Amen? Tandaan natin, pag tayo po na ipag-partnership with Jesus Christ, hindi ka po malulugi mga minamahal. Dito sa mundo, may pag-partnership po kung kani-kanino. Amen? May time na pwede kang bumagsak. Pero ang partnership with the Lord Jesus Christ, kalooban ng Panginoon yan, it will prosper. Amen? Especially ang Panginoon, ang gusto mo, magkagamit-gamit ng Panginoon, i-bless ka ng Panginoon. Amen? Lord, gusto mo magbigay sa mission. Diba? You intend to pray. Lord, gusto ko maging soul winner. Gamitin mo ko. Diba? At the Lord will prosper what you want. Amen? Kaya yung gusto ng Panginoon, yung partnership to Jesus Christ, it will never fail. Amen? Kitandaan pa, sabi ng Panginoon, pag tayo po ay patuloy na ang anak tayo ng Panginoon, dapat po, ipuproduce tayo. Amen? In spiritual matters and both physical matters din. Amen? Naniniwala po ako dyan, dapat po partnership yan. Hindi po yan nagkakalayo. Amen? At depende po yan mga minamahal sa faithfulness natin sa Panginoon. Amen? Tandaan po natin ang Diyos nakatingin yan sa puso natin. Amen? Nakatingin sa puso kung tama ba ang intention mo, the Lord will hear your prayer. Amen? Kaya nga sabi po ng Bible sa Mark 11:23. Ayan, maliwanag po yun Mark 11. Basahin na po natin Mark 11 verse 23. Sabi ng Panginoon, Sabi ng Panginoon, for verily, si Jesus Christ po mismo nagsabi. Okay, verse 22 muna. For verse 22, and Jesus answering said unto them, have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever
He saith. Verse 24, therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and ye shall have them. Amen? That's a partnership with the Lord Jesus Christ. Gusto ng Panginoon, meron ka bang faith kay God? You have a faith in God. Amen? Dapat po, yan po yung ating palaguin, yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kung meron po tayong pananampalataya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, kahit imposible, basta wala pong pagdududa. Amen? Sabi ng Panginoon, and shall not doubt in his heart. Maliwanag po dapat po yung pagdududa kasi, yan po yung naghihindran sa bawat panalangin natin sa Panginoon. Yung pagdududa, doubtfulness. Ayaw po ng Diyos yan. Doubtful is a sin to God. Yung partnership to Jesus Christ, it will never fails if our heart is true to Him. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, unahin natin ang ating puso. Okay? Para yung ating isip, ano po yan, iisa sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ng verse 24, maliwanag, Mark 11:24, that whatsoever things you desire, when you desire with all your heart and with your mind, it will happen. Okay? And believe, paniwalaan mo that you receive them and you shall love them. Maliwanag po yan, mga minamahal. Ang God natin hindi po siya natutulog. Ang God natin hindi siya sinungaling. Amen? Ang God natin is true God. And the Bible, or na hinawakan po ating Bible, is true. Amen? Kaya hindi po ito pwede magsinungaling. Ang kailangan lang, mga minamahal, maging totoo tayo sa Panginoon. Amen? Be true to God. Amen? As a believer, at the life of a believer, dapat po yung ating partnership to Jesus Christ, it will never fails. Amen? Huwag tayong sa Panginoon, huwag tayong humiwalay. Okay? According sa verse 6, if a man abide not in me, balikan natin dyan, John 15 verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Maliwanag po, mga minamahal, no po? Pag tayo pala ay wala kay Kristo, tayo po ay ika-cast out. Amen? Tatapon tayo. At sayang, mga minamahal. Gusto ng Panginoon, ikaw at ako, maggamit-gamit tayo sa Panginoon. Kaya without Jesus Christ, we cannot do anything to glorify Him. Amen? Pag wala ang Panginoon, wala pong saysay ang ating buhay. Amen? Mas maganda po na tayo po ay nakasentro sa Panginoon. Amen po, mga minamahal. Kaya nawa po, mga minamahal, ito po ay nabigay encouragement sa inyo na gusto ng Panginoon, the life as a believer, we must produce fruit as we can and abide always to Jesus Christ alone. Yan lang po, mga minamahal. Okay, pag wala po ang Panginoon, kahit anong pong klaseng achievement na meron tayo, pero hindi kalooban ng Panginoon yan, it's still nothing. Amen? It is vain. Amen? Kaya sabi ng Panginoon for without me, you can do nothing. Amen? Achievement po sa mundong to, pero sa langit, hindi yan tatanggapin ng Panginoon. Amen? Kaya dapat po, partnership po kasama ang Panginoon, kasama mo ang Panginoon sa bawat dakbay mo, sa bawat takbang mo, sa bawat desisyon mo, may prosperity po na naghihintay sa inyo. Amen? Because sabi ng Panginoon, pagkasama mo ako, nandun ako sa iyo. Amen? Maliwanag po yan. At ang Diyos, hindi po tayo niya iiwan hanggang sa kamatayan. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Samahan po tayo ng Panginoon. Kaya nawa po, mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay natuto, na-remind, na-refresh po ang ating pananaw sa buhay bilang anak ng Panginoon. Tayo po ay manalangin at tayo po ay magpasalamat sa Diyos ng buhay na Israel. Let's pray. Panginoong Diyos Ama, na sa langit, Diyos na Abraham, na Isaac, ni Jacob, maraming salamat po muli sa inyong salita namin na pag-aralan ngayong umagang ito. Nanawa po, Panginoon, ito po ay nagbigay hamon sa amin para kami po ay patuloy na lumago sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa inyo. Dahil kung wala kayo, hindi, Lord, namin kayang i-achieve ang mga bagay na anuman po gustuhin namin, Panginoon. Kaya Lord God, salamat, Panginoon, sa kaligtasan, sa salvation na binigay niyo, Lord, sa amin ng kaunawaan. At gagawin, Lord, namin aming part, Panginoon. At paniniwalaan po, Lord, namin ang inyong mga salita. Dahil ito po ay totoo at tunay, Panginoon. Ang kailangan lang, Lord, namin, kami po ay lumakad, Panginoon. Kami po ay sumunod sa inyo. Kami po ay maniwala, Panginoon, sa mga salita na ito po ay binabanggit niyo po sa Biblia. At higit sa lahat, Panginoon, ito po ay isa puso, Lord, namin.
i-apply, Lord, namin to sa aming mga buhay. At upang makita rin po, Lord, ng mga wala pa po, Lord, sa inyo, na mga kaibigan, Lord, namin na unbeliever, na makita, Lord, nila na kayo po ay totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, Lord God, gamitin niyo, Lord, kaming instrumento para maihayag, Panginoon, ang inyong kadakalaan sa buong sangkatauhan. Kaya binabalik ko po mabuhay pasalamat sa matamis sa paan ni Kristo Jesus na Mesaya ng Israel. Amen. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat po na patuloy na sumusuporta sa salita ng buhay. Salamat po sa mga FIBA Pastors po na tayo po ay nagkasama-sama muli sa araw na to. Salamat po sa lahat ng mga church members na naka-tune in, na hindi po tumitigil na magsuporta sa ating gawain po sa ating online streaming. Amen po. May the Lord God bless you po. Na po kayo po ipapalain. At sa mga susunod na araw po muli tayo po ay magkita-kita sa salita ng buhay. May the Lord God bless you po. Ingat po kayo.